So what's up guys, no? So tayo ay nandito sa bahay ko. So ito yung bahay natin guys, no, mga ka-trackers, no. So tips ko lang doon sa mga kapwa trackers natin. Ito ay reality dito sa Europe. So ito ay reality dito na ganito yung sistema natin, na bihira lang tayo makatulog ng kama. So pero para sa akin mga ka-trackers, no, doon sa mga kapwa ko trackers na nangangarap na makarating dito sa Europe, mas masarap pa rin matulog sa sarili nating kwarto, or should I say truck, kolera, English to, practice tag English. At doon naman sa mga kapwa trackers natin na nangangarap na gusto nilang madala yung pamilya nila, so hindi po ito ang para sa inyo, no, mga ka-trackers. Para sa akin, ha, ito ay idea ko. So kung kayo ay may pangarap para doon sa pamilya nyo, so dapat ang puntahan nyo ay New Zealand or Canada. So yan po ay may advice ko sa inyo. Pero kung kayo naman ay gusto lang kumita at madaling makaalis, so para sa akin, dito kayo sa Europe. Dahil dito sa Europe, madali po talaga makaalis. Madali po talaga makaalis. Para sa akin, ha. At doon naman sa mga kapwa ko trackers, ang buhay po natin dito, sa mga nagtatanong, ito po ang reality natin. Nandito na yung rice cooker natin. Ito rice cooker ko. Yan. Nandito rin po yung kala natin. Nandito na lahat. Yung galon, ayan, yung tubig, nandyan na lahat. So pag natapos tayo magmaneho, kagaya nito, alas 3 pa lang ng hapon, bukas na yung unloading ko. So pahinga tayo, magluto. Meron na tayong niluto, iinitin na lang. Ito, reality ito, ipapakita ko sa inyo. Ito yung super kala natin na dala-dala. So meron po tayong iinitin mamaya. Nandito na lahat. Ito yung refrigerator natin. Ayan. Nandito na. Tapos yan din po ay freezer din po yan, yung nasa likod natin. So yan po yung realidad natin, no. Ito yung kaldero natin. Ayan mga ka-trackers, no. So medyo sa una 1 to 3 months talagang kapag ka ikaw ay nagsimula na magmaneho, talagang maninibago ka. Lahat kasi ng kaba nandyan pa yun, yung tense nandyan pa. Pero ako na nga nagsasabi din sa inyo mga ka-trackers, pinapalakas ko yung loob nyo. Wala po talagang trabaho na nagsisimula tayo sa hindi tayo nahihirapan, unless kung alam natin yung trabaho na. Pero kung hindi pa natin alam, talagang medyo nahihirapan tayo, tulad ng pag-manage ng oras, paggamit ng tako sa GPS. Dahil sa atin, di naman natin usually ginagamit yan, bihirang-bihira, no? Kasi alam natin yung isang lugar na pupuntahan natin. So ito po talagang realidad dito. Boring. Totoo yan, boring. Kahit saan naman, kahit sinong OFW, talagang mabuboring talaga. Lalo na't nandito tayo lagi. Pero ako na nagsabi sa inyo mga ka-trackers, kung kayo ay kumikita na ng mahigit 100,000, talaga mawawala yung pagod nyo, no? Pero it's up to you pa rin, nasa inyo pa rin ang decision. Ito ay reality lang, sinasabi ko na sa inyo para doon sa mga kapwa ko trackers na nangangarap na mag-Europe. Hindi ko kayo tawag nito, parang ini-encourage na wag pumunta dito. Bagkus ini-encourage ko kayo na pag-isipan nyo na maraming beses, kasi sa atin yung kita namin dito, hindi po talaga natin kayang kitain dyan sa Pilipinas. Truck driver din po ako, no? Truck driver din po ako. Talagang hindi ko rin kayang kitain talaga. Yung kinikita ko dito, hindi ko talaga kayang kitain sa Pilipinas. So ako na nagsasabi sa inyo mga ka-trackers, no, kahit yung 100,000 nga, hirap tayo makaipon, no? So dito, 1 buwan mo lang yan. Ako na nagsabi sa inyo, pag dumating kayo ng magit 1 taon, more or less 150,000 ang sahod nyo. Depende sa ibang kumpanya. Meron ding ibang kumpanya maliit magpasahod. Meron ding company na ayos din magpasahod. Meron pang kumpanya na mas malaki pa din sa amin ng pasahod, mahigit 3,000 euro. So ganun, no, mga ka-trackers, no. Tapos tawag nito,
kung kayo talaga, sinasabi ko sa inyo, kung talagang may pangarap kayo para sa pamilya nyo, hindi ito ang bansa na para sa pamilya nyo, no? Kasi wala pa ako nabalitaan na may dinala ng pamilya na dito eh. Unless kung permanent residence card na sila dito, no? Pero kung kayo may pangarap sa pamilya nyo, kung gusto nyo madala, New Zealand kayo or Canada. So yun ang para sa inyo, no? Ito ay share ko lang na idea mga katrackers, no? Kung kita lang ang ano nyo, talagang para sa akin dito ako. Kaya ako sa ngayon hindi ko iniisip yung Canada na yan, New Zealand na yan, hindi ko iniisip. Pero kung papasok sa isipan ko para sa kinabukasan ng aking mga anak at pamilya ko, siguro papangarapin ko yun. Pero kung kita lang, Canada at dito hindi nagkakalayo ang kita mga katrackers, no? Ako na nagsabi sa inyo mga katrackers, reality yan mga katrackers. Tapos ang trabaho dito hindi masyadong pagod, hindi kagaya sa Canada, nakikita natin yan at marami ako mga nakakausap na medyo pagod talaga sa Canada. Dahil kung nagyayelo dito, mas lalong nagyayelo ang Canada. So ito mga katrackers, no? So maaga tayo nagpapahinga, nakagawa ako ng video dahil gusto kong i-inspire yung mga kapwa trackers natin na nangangarap pa rin na makarating dito, no? So normal po yung makaramdam tayo ng lungkot, talaga namang nakakalungkot dahil malayo to sa pamilya natin eh. Pero kailangan natin gumawa ng paraan upang hindi tayo boring. Nandyan naman yung mga kasama natin, mga kapwa trackers natin. So tawagan natin sila, makipagkwentuhan ka. So normal yan, no? Kaya kung doon sa mga kapwa trackers, wag na kayong magdalawang isip na may alinlangan pa kayo. Wag yung pag-isipan yung puro negative. Kasi walang magandang idudulot. Tsaka share ko sa inyo mga katrackers, no? Yung mga nagsasabi na hindi maganda, pagod dito, boring dito, wag kayo maniniwala doon. Kasi bakit? Kapag kayo ay nangangailangan ng pera, halimbawa na lang may kailangan kayo, walang ibang tutulong. Yung mga yan hindi yan nakakatulong sa inyo kundi sarili pa rin natin. So kung gusto nyo dito, kumuha lang kayo ng sapat na puhunan at kung palagay nyo ay sapat ng puhunan nyo upang magsimula kayo ng negosyo, di umuwi na kayo. So ganun lang yun mga katrackers, dahil ako ganun lang din ang plano ko sa buhay mga katrackers. Wala po akong plano dito na tumanda. 35 tayo ngayon, so meron pa akong 10 years, pinakamatagal ko na yan siguro sana makaipon na tayo ng sapat na puhunan. So yun lang mga katrackers, no? Share ko lang, ito yung buhay natin, ito yung lahat na to, sala, kusina, lahat na to, tulugan, lahat na to, matutulog ka nandito. Pero para sa akin mas gusto ko yung ganito kaysa naman sa ibang company na araw-araw ka nga hotel, araw-araw ka rin nagdadala ng gamit mo, at araw-araw ka rin na iba-iba ang truck mo. So mas maganda tong ganito, may ano ka, privacy. So di ba? Pag stop, tulog ka na kung gusto mo matulog. Pag weekend, nandiyan dito, magsama-sama kayo doon sa garahe kung makakauwi kayo, pero dito pa rin ang tulog nyo. Para sa akin, mas komportable ako dito sa loob ng truck. So sana ay nakatulong sa inyo tong tips na to. So wag na kayo mag-alinlangan pa. Pumunta na kayo dito mga ka-trackers. Mas okay dito kaysa dyan sa atin sa Pilipinas.